300 katao ang nawalan ng trabaho sa isang kumpanya. Which makes me think, paano kung mangyari ito sa atin? Paano kung mawalan tayo ng kita at ng trabaho? Ang question, makakaya ba na makarecover tayo pag nawalan ka na ng kita? Kung gusto mo malaman paano maayos ito, panoorin mo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chikitan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for watching this channel. Maraming salamat po talaga sa pagtutok ng channel na ito at pag kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Now, please do click subscribe and don't forget to click the bell button and click all para pag mga bagong videos, mapapanood nyo kaagad. In this video, aalamin po natin ang tamang diskarte po. Oras na nawalan tayo ng kinikita. Kamakailan po ay nawalan po ng trabaho ang isang malaking kumpanya. Siyempre, pangalanan na natin, public knowledge naman to, yung Honda po. Philippines po ay nagsara po yung manufacturing plant po nila at mahigit na 300 tao po ang nawalan ng trabaho. Hindi lang po yan, nag-cut down po ng workforce din yung mga company like for example Nokia, hindi lang po Nokia ang nag-cut down po, pati also yung I think Wells Fargo. So marami pong mga ika nga nagde-declare ng redundancy kasi may mga iba, naglilipat na rin po ng kanilang manufacturing at the same time yung support ay nako saan po lumilipat sa ibang bansa like Vietnam, like for India. So, apektado po tayo. Meron nga kaming isang kakilala na nagtatrabaho din po. She has also been given a month and a half, okay, of her salary. Nung siya po ay yun nawala yung company. 1 month and a half lang ang binigay sa kanyang compensation. Sa totoo lang, kapos na kapos po yan. Hindi yan talagang kakayanin. Paano siya makakahanap ng trabaho in 1.5 month? Now, again, kung mangyari sa atin. Question, ikaw ba'y handa na? Diba? Can you even afford? Like for example, OFW ka, which is happening again in Hong Kong right now. May mga iba, ang ginagawa po ng mga employer, pinapauwi na po ang kanilang mga empleyado because nga mayroon nga nangyayari pong mga tinatawag na illness, diba? Yung karamdaman na pneumonia sa buong mundo po. So, ang tanong lang, can you even afford na mawalan ka ng trabaho ng isang buwan? Oo. Kaya bago to mangyayari po sa atin, I would like to share with you. Listen, one important fund that all of us need to set up in order for us to avoid this catastrophe. Anong pondo na ito? Itong pondo na pinag-uusapan ko ay tinatawag nating emergency fund. Everybody say emergency fund. Yes. Bakit po natin kailangan po ng emergency fund? First, ano po yung emergency fund? An emergency fund po ay isang pondo na pwede mong gamitin in case of emergency. Okay, para naman siya para mas ma-illustrate po natin sa lahat ng mga bangka o vapor, di ba? Or mga malalaking ship. Meron tayong tinatawag na lifesaver, yung parang donut po. Donut, tapos susuotin mo or let's say life jacket. Pag tayo po ay let's say may nangyari po, di ba? Lumubog po yung barko, meron kang susuotin to keep you afloat. Yun po rin po ang tinatawag natin na emergency fund. Just in case na mawalan po yung kita po natin, meron po tayong pondo na magagamit para to keep us afloat na hindi mo kailangan mangutang. So sa totoo lang, di ba, the moment, ito lang if you live from month-to-month basis, mga kapatid, mga OFW, at let's say, nagtatrabaho na may minimum wage earner, kung buwan-to-buwan, month-to-month ka lang existent, hand-to-mouth existence ka lang, itong problema. And the moment you lose your job, the moment na may mangyari po sa iyo, the following month, ano mangyayari, di ba? So, wala ka ng kita. So, pag wala kang kita, may gastusin ka, mapipilitan ka mangutang. Kasi wala tayong tinatawag na emergency fund. So, bakit natin kailangan ng emergency fund? For these following reasons. Number 1, for medical emergencies. Okay, medical emergencies. Sa totoo lang, hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Hindi na natin pwede sabihin, "Hoy, wala akong pondo this month, ha? Wag muna ako magkasakit. Next month na lang ako magkasakit kasi next month ako may pondo." Hindi mo malalaman kung kailan talaga darating ang yung masamang pakiramdam sa isang tao. Kaya very important po na meron tayong tinatawag na medical emergencies. Just in case na may mangyari po, mako-cover po yung lahat ng mga expenses po natin sa mga gastusin, sa panggamot, at hindi lang yun. Paano na? Diba? Pag hindi po kayo nakapagtrabaho dahil kayo may karamdaman, no work, no pay. So, in other words, kailangan mo rin ng pondo na tinatawag na emergency fund also para sa tinatawag natin na monthly expenses mo, tubig, kuryente, upa. So, that's number 1. That's the reason why we need what we call as an emergency fund.
Second reason, obviously, pinag-usapan na po natin, yung tinatawag natin loss of a job, na walang ka ng trabaho or loss of income. Lalo na po para sa mga taong na may regular job, no? Again, alam mo, one thing that is really permanent in this world is not a permanent employment, is what we call as change. Hindi natin mababago, hindi natin mapipigilan na talagang pwedeng magbago po lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. So, kunyari, hindi natin makontrol to at wala tayong second income, wala tayong tinatawag na pondo, emergency fund. Ano mangyayari niyan? Next week, next month, lubog ka na ulit sa utang. Hindi lang po ito sa mga taong may trabaho, lalo na sa mga taong na nasa self-employed. When you say self-employed, nasa sales ka, nasa real estate ka, nasa insurance ka, nasa direct selling ka, nasa network marketing ka. Alam nyo naman po, you're good only as your last sale. Pag walang benta, walang kita. So, pag wala ka ng income, hindi regular ang income mo. So, ano mangyari pag wala ka tinatawag na emergency fund? Ay, nako, maniwala ka. Next month, mangungutang ka na ulit. Di ba? Nangungutang ka. Ito ang magiging system yan. Mangungutang ka ngayon para paglabas ng sweldo at kita mo, babayaran mo yung utang. Wala ka na naman pera. Mangungutang ka ulit, di ba? Para ika nga paglabas ng sweldo at kita at komisyon mo, doon ka ay, nako, ang hirap ng cycle na yon. Okay? That's the reason why you need an emergency fund. Number 3 po, what if yung collection mo sa negosyo got delayed? That's another third reason we need to have what we call emergency fund. Yung, let's say, may negosyante ka. Alam mo na naman, may 30 days, 60 days, 90 days. Nung mangongolekta ka na, kasi yung kolekta mo, kita mo, para pambayad na kuryente at pangailangan mo, bigla na lang hindi dumating. O, let's say, nag-bouncing check. So, ano po mangyayari ulit? Again, mapipilitan ka ulit na mangutang. Or number 4, bakit natin kailangan ng emergency fund? Oo. Ika nga, pambayad din po ng utang. Kasi kung kayo po ay nagbabayad po ng utang ngayon, nagbabayad ka ng utang ngayon, may present debt ka na ngayon, you cannot even afford to borrow again in order for you to sustain your lifestyle. Alam mo, kung gusto mo talaga makalabas sa utang, hindi ka pwedeng ulit mangutang para magbayad ng utang. Kasi pag ikaw ay nangutang, pagbayad ng utang o nangutang ka pambayad ng iyong mga monthly expenses, lalo kang lulubog sa utang. Number 5 po, you need to also have an emergency fund. Why? Especially, listen to me. If you have what we call as mga binabayaran na mga mortgages, sasakyan, bahay, lupa, motor. Ito, pakinggan nyo ha. Kung kayo po ay nagbabayad, diba, let's say, motor, 5 years to pay, sasakyan, 5 years to pay, bahay, 10 to 20 years to pay. At alam nyo po, the moment you don't pay, yung mga mortgages niyan, may interest, that's number 1. And then after 3 months, pag hindi ka pa nakabayad, may demand letter ka na. On the 6th month, pag hindi ka nakabayad, ano mangyayari yan? Mareremata na yan. Tama o mali? So in other words, yung lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala. Wala talaga, ubos. Imagine mo, nagbayad ka na ng 3 taon sa sasakyan mo at sa motor mo, di ba, nag-down payment ka na, tapos bigla na lang may nangyari na wala ka ng trabaho, hindi mo naman kasalanan, tapos hindi ka na makabayad sa sasakyan mo at sa motor mo at sa bahay mo, tapos mareremata, sayang po siya. What if, imagine mo this, imagine, kung may emergency fund ka for at least 6 months, emergency fund na 6 months, nakasama rin pagbayad ng lupa, motor, or let's say nasasakyan. Within 6 months, hindi ka may stress, hindi ka mareremata. Nagigets nyo ba? This is very important. Number 6 reason po why you need to have what we call as an emergency fund, because you have no extra fund. Again, kung wala kang ipon, wala kang extra pondo, oras na wala ka ng trabaho, utang. Diba? Pag utang na, yan na yung cycle. And number 7, why do you need to set up your emergency fund? Because you have only one source of income. Pag iisa lang source of income mo, you cannot afford na talagang walang emergency fund. You need to set up your emergency fund. Bakit po? Again, oras na nawalan ng trabaho, oras na nawalan ng kita, na-delay ang koleksyon, may pondo ka. Ang next question na lang, Chinky, is this. How many months of emergency fund should I set up in order for me to be able to live with peace? Ang pinaka-ideal niyan, okay, let's start with 1 month. 1 month muna. And then, ang goal mo to go to 3 months. Ang pinaka-ideal is 6 months. Ideal is 6 months. Again, 1 month, 3 months, or what we call as 6 months. Targetin mo. Bakit po? The longer or the more emergency fund that you have, the better. So, ako naman, I've already set up personally my emergency fund for 5 years already. 5 years.
Huwag naman pahintulutan ni Lord within 5 years kung may mangyari po sa akin. Covered na po kami in 5 years kaya hindi kami magtrabaho. Ang goal ko po is to set it up to 10 years. That's the next goal. 10 years. And nagigets nyo po? So, in other words, ang emergency fund po ay dapat bukod sa tinatawag pa natin na calamity fund. Yung calamity fund, di pa natin pinag-usapan yan. Sa ibang ano na lang, video na lang po kung gagawin yan. Ang emergency fund ay dapat nating galawin in times of what we call emergency. Kaya, kung may natitipuhan kayong bilhin ng mga bagong gamit, di ba? Or let's say, gusto niyo mag-travel, o gusto niyo, unahin niyo muna ang setup ng emergency fund bago ito. Without any emergency fund, it will really very, very hard. That is the reason why, if you want really to set this up, di ba? So, anong gagawin ko na ngayon, Chinky? Talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Good news, kung ikaw ay kapos at wala kang emergency fund, you take my advice to do the number 7. If you have only one source of income, the key and the solution is to create multiple sources of income. So, pag tinatanong mo kung ano yung multiple sources of income na pwede mong gawin, ay marami po yan. And one of the best thing that you can do is just set up your own sideline business. Magnegosyo ka, di ba?